Arid, ganda ng view Good morning po sa bawat isa. Sa mapagpalang araw po sa lahat ng mga kapatid na manonood po sa umagang ito. Amen? Amen. So blessed morning sa bawat isa. So ngayon pong umaga, tayo na po ay magsisimula na sa morning devotion dito po sa Jesus Sanctuary International Gospel Mission dito po sa Pinugay, Baras, Rizal. Amen? So papagpalang araw po. Tagalog. Sabi niyo po sa katabi mo, good morning. Gising na. Diba? Sister Juan, hindi ka na. Sinanay pe. Ito na po kayo, ma. Nanay. Uwi na Nice kayo. ka Amen. So ngayon pong umaga tayo po muna ay manalangin sa Panginoon. Amen. Pangunahan po tayo ni Sister Angel po para po sa ating opening prayers. Amen. Nalangin po tayo. Lord, maraming salamat po sa umagang ito, kalugasan. Salamat po sa maghapon at sa magdamag. Lord, thank you po, lalo na sa aming pastor, Lord, na nilangisan po ngayong labi, Lord, tago mo po sa likuran mo po, Lord, God, na siya ang salita, na mapakinggan po namin ang iyong mensahe galing po sa iyo, Panginoon. Salamat po, bawat isa sa amin, kami ay yung nanonood, kay Nanay P, Lord, ingatan mo sa kanyang pagbalik niya dito, Lord God, sa kanilang dalawa ni Sam, Lord God. Salamat, Lord, sa pinupurihan ka namin. Salamat sa biyaya na tanggap namin. Amen. Salamat sa loob mo, God. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Ayan. So blessed morning. Good morning kay Sister Joanne. Sabi mo na dyan Sister Joanne. Ikaw, Juan, wala ka talaga. Noon ka lang dyan. Blessed morning po, Sister Joanne. Amen. So mapagpalang umaga po sa ating pong lahat. So tayo umawid sa Panginoon. Yes. Amen. Sabitan natin ng Panginoon. Gamang kasama natin ang Panginoon araw-araw. Amen. Amen. Supurihin po natin ang Diyos palagi habang tayo po ay nabubuhay. Amen. Hallelujah. Ang Panginoon ay nasa atin ngayon. Luwalhatiin at siya ay itaas. Ang Panginoon ay nasa atin ngayon. Luwalhatiin at siya ay sambahin. Itataas namin, O Diyos, aming buhay sa'yo. Purihin ka, O Diyos, at sambahin, at dapat kang mahalin. Ang Panginoon ay nasa atin ngayon. Luwalhatiin at siya ay itaas. Ang Panginoon ay nasa atin ngayon. Luwalhatiin at siya ay sambahin. Itataas namin, O Diyos, aming buhay sa'yo. Purihin ka, O Diyos, at sambahin, at dapat kang mahalin. Itataas namin, O Diyos, aming buhay sa'yo. Purihin ka, O Diyos, at sambahin, at dapat ka mahalin. Itataas namin, O Diyos. Itataas namin, O Diyos, aming buhay sa'yo. Purihin ka, O Diyos, at sambahin, at dapat kang mahalin. Minsan pa nga po, sabihin po natin sa Panginoon,
Ang Panginoon ay nasa atin ngayon. Luwalhatiin at siya ay itaas. Ang Panginoon ay nasa atin ngayon. Luwalhatiin at siya ay samahin. Itataas namin, O Diyos, aming buhay sa iyo. Purihin ka, O Diyos, at sambahin, at dapat kang mahalin. At dapat kang mahalin. At dapat kang mahalin. Yes, Lord God, salamat po, Panginoon. Dapat kang mahalin ng bawat isa sa aming Diyos. Dahil kahit kami, Panginoon, ay binigyan mo ng pagkakataon na makapaglingkod sa iyo, Diyos. Salamat po dahil pinatawad mo kami sa lahat ng pagkakasala at pagkukulang po namin sa iyo, Panginoon. Salamat po sa umagang ito, Diyos. Salamat po sa pangunguna sa amin ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Salamat, Lord God, sa kagalakan. Salamat sa kapayapaan na nagmumula sa iyo, Panginoon. At sa oras na ito, Diyos, ang banal mong Espiritu ang siyang patuloy mong paghariin sa amin pong buhay. Kayo pong patuloy na mangusap sa puso po ng inyong mga anak. Salamat po, sa lamang po ang papuri at pagsamba. In the name of our Lord Jesus Christ, Amen and Amen. So good morning po. Praise the Lord. And good morning, Sister Joan. Sister Joan. Yan. Praise the Lord. Yan. So, okay lang po yan. Yan. Kasama yun sa ating buhay. Blessing po yan. Ng ating pong mga kids. Ano po. So, praise the Lord. Amen. Yan. So, ngayon pong umaga, tayo po ay mag-aaral po ng salita ng Diyos. So, makibukas po muna kayo sa akin sa awit. Ano po. 103. Ang babasahin lang po natin yung verse 3 po. Yan. So, napagad na po ng awit 103 po na yan. Yan po ang pag-ibig ng Diyos. Pero ang atin pong tatalakayin sa umagang ito ay ang awit 103 verse 3. Ayan. So, basahin ko po sa Tagalog. So, ngayon po Tagalog po tayo. Ang lahat kong kasalanan, sabi po doon, siya ang nagpatawad at anumang aking sakit, ginamot niyang lahat. Amen? So, katulad po ng sinabi na Haring David, ano po? So, lahat ng kasalanan natin, ang Diyos po ang nagpatawad. Yung mga sakit natin at karamdaman, ang Diyos po ang nagpapagaling. Amen? Ang pagpapagaling at pagpapatawad ng Diyos. Amen? So, bilang Kristiyano, bilang anak ng Panginoon, tayo po ay pinatawad ng Diyos sa lahat ng kasalanan na nagawa natin. Hindi lang tayo pinatawad ng Panginoon. Sabi doon sa unang Juan, chapter 1. Yan, tingnan natin po yung verse. Yan. Simula po tayo sa 8 hanggang 9. Diba? Sa unang 1, chapter 1, verse 8 to 9. Basahin ko po sa Tagalog. Sa Tagalog po tayo. Kung sinasabi natin tayo ay walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Amen? So sa verse 9 po, kung ipapahayag natin ang mga kasalanan, maasahan nating ipagpatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y matuwid. So kapag ang Diyos po ay nagpatawad, hindi lang siya nagpapatawad, kundi lilinisin niya ang lahat ng ating kasamaan. Dahil ang Diyos po ay matuwid na Diyos. Amen? Dahil banal ang Diyos, ang nais na ang kanyang mga anak ay magiging banal din sa kanyang paningin. Amen? Kaya nga tayo, kapag tayo ay nagpapahayag ng kasalanan natin sa Diyos, hindi lang tayo patatawanan ng Panginoon, lilinisin niya ang ating pong kasamaan. Amen? Gaano man kalayo ang silangan sa kanluran, gaano man kapula, yung mga gawa natin mga pagkasalanan sa Panginoon, kaya niya yung paputiin, gaya ng niebe. Diba? Ganun katindi ang Diyos kapag nagmahal sa atin. Kasi talaga tayong bilang isang tao, hindi tayo perfecto.
Pero salamat sa Panginoon dahil naayos ng Diyos ang ating pong buhay. Amen? Salamat sa Panginoon dahil palagi niya tayong tinutuwid at tinuturuan. Minahal tayo ng Diyos sa kabila ng pagkukulang natin. Ganun ang Diyos kapag nagpatawad. Diba? Kapag nagpatawad siya, nilimot niya lahat ng ating mga kasalanan. Amen? Kahit yung mga darating pa, diba? Talagang pinapatawad na yan ng Panginoon. Ganun kabuti ang Diyos sa atin. Huwag lamang tayong lumayo sa Panginoon. Kapag usapan man natin ay pagpapagaling, napakatindi ng Panginoon pagdating sa pagpapagaling. Amen? Kaya nga sabi doon sa 1 Peter, di ba? Sa magitan ng kanyang latay, tayo po ay pinagaling. Di ba? Ang ating mga karamdaman. So, ang pagpapagaling po ay pinapahayag ng Biblia na ang pinakanais ng Diyos para sa mga tao ay ang mapagaling sila sa lahat ng panghihina sa kanila. Maging yung karamdaman sa pisikal na katawan. Ano pa po? Karamdamang espiritual at yung panghihina ng kalooban. Kaya yung gamutin ng ating Diyos. Di ba po? So sabi niya dito, kung minsan ang pagpapagaling ng katawan ay magaganap sa magitan na likas na takbo ng panahon at sa magitan po ng medikal na pangangalaga at pagpapayo. Di ba? Magitan ng medisina. Pero, alam niyo po ba na ang Diyos kapag tayo pa ay talagang nanampalataya ng buong puso, kaya tayong pagalingin ng instant healing. Kaya po yun ng Diyos. Kasi walang imposible sa atin pong Panginoon. Subalit, ang pagpapagaling ng isip at katawan ay mangyayari rin sa pamagitan ng himala na gawa mismo ng Diyos. Ating Panginoong Hesus po at ang kanyang mga tagasunod, di ba? Gumawa po sila ng mga himala. Nagpapagaling sila ng may sakit. Yung mga inalihan po ng demons, di ba po? Kaya niyong pagalingin ng Panginoon, di ba? Kasi ang Diyos po ay makapangyarihan. Powerful po ang Diyos. Kaya niyang magpagaling ng kahit anumang karamdaman. Kasi walang imposible sa ating Diyos. Ang mga doktor po, instrumento yan ng Diyos. Ginagamit yan ng Panginoon para marami ang gumaling. Di ba po? So tayo bilang Kristiyano, walang best doctor sa atin kundi ang Panginoon. Amen? Siya ang best doctor ng bawat isa. Napakatindi ng Diyos pagdating sa pagpapagaling. Lahat ng himala, kayang gawin ng Diyos. Ano po? So si Satanas po, ang kanyang mga kampon, ay nakagawa rin ng mga binanggit sa Biblia. Nakalinlang ng himala. Tignan niyo po yung John chapter 10 verse 38. Kaya dapat maging matalino po tayo bilang mga Kristiyano sa Juan 10:38. Tignan po yung Juan 10:38 po. Yan. Sabi po kung nakita niyo po, pwede po kayong makisabay po sa amin sa pagbukas po ng inyong mga Bible. Kung mayroon po kayong mga Biblia. Sa English po ay John chapter 10 verse 38. Yan. Sa Tagalog po ay Juan. Yan. 10:38. Ngunit kung ginagawa ko iyon, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa. Kung ayaw naman ninyo akong paniwalaan, sa gayon matitiyak ninyo na sa akin ang Ama at ako ay nasa Kanya. Diba nung nagpagaling po ang Panginoon? Yeah, so kung sabi doon, yan, 10:33, sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat ang pagpanggap kang Diyos, gayong tao ka lang. Diba? Parang inano nila ang Panginoon, inuusig po nila ang Diyos, dahil siya po ay nagpagaling. Tumugon si Jesus, po, hindi ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinasabi ko, mga Diyos kayo, mga Diyos ang tawag ng kususan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos at hindi maaaring tanggihan ang sinasabi ng kasulatan. Ngayon po, ang diablo nagpapagaling din yan, pero mas matindi ang pagpapagaling ng Diyos. Amen? Kasi ba meron dito, alala niyo po yung hinalihan ng masamang demon, masamang espiritu po? Yung batang babae, nang sunod ng sunod kay Apostol Pablo, di ba? Sunod na sunod siya. Dahil sabi niya, ito ay lingkod ng kataas-taas ang Diyos, sabi niya.
Ito ay lingkod ng kataas-taasang Diyos. Kahit saan pumunta si Apostol Pablo, sinusundan siya ng batang iyon. Yun po ay batang naggagamot dahil inalihan siya ng masamang espiritu. Kaya nga kumikita yung kanyang amo. Diba? Kumikita yung kanyang amo sa kanya. Inalihan siya ng masamang espiritu, naggagamot siya. Diba? Pero sunod ng sunod siya kay Apostol Pablo. Kaya ang ginawa ni Apostol Pablo, pinalayas niya yung masamang espiritu. Sabi niya, lumayas ka ngayon din sa katawan ng batang yan. Nayamot na kasi si Apostol Pablo, sunod ng sunod sa kanya. Diba? Alam niyo yung batang yun, nagpapagaling po siya. Pero masamang espiritu ang sumasanig sa kanya. Nung nawala yung masamang espiritu, nagalit yung kanyang amo. Bakit? Wala na siyang pagkakitaan eh. Diba? Kasi dahil sa batang yon kumikita siya. Pero dahil umalis yung masamang espiritu, diba? Kaya nga yun si Apostol Pablo ng time na yun, dinakip siya eh. Dinakip po siya at hinubaran po siya, nilatigo pa siya ng time na yon. So yun yung time na sila ay umawit ng himno, di ba? Sa Gawa po yun, chapter 16. O, sa Gawa chapter 16, yan, tinan niyo po. Yan. Di ba sa Listra? Yan, Gawa chapter 16. Ito nga, 16 isang araw ng patunaw kayo. Ayan, tinan niyo, ito ba? Gawa chapter 16. Yan, basahin ko po para makita niyo po yung katotohanan. Sa Gawa chapter 16, verse 16, tinan niyo po yung napapagaling po yung masamang espiritu din. Isang araw nang nagtungo kami sa dakong panalinganan, nasalubong namin ang isang batang babaeng alipin. Ito'y inalihan ng masamang espiritu na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihang makapanghula at malaki ang kinikita ng kanyang Panginoon dahil sa kanyang panghuhula. Di ba? At ano talagang grabe po ang ano nito. Sinusundan niya kami ni na Pablo at sumisigaw ng ganito. Ang mga taong ito ay alipin ng kataas-taasang Diyos. Tingnan niyo po alam ng dyablo kung sino ang totoong mga lingkod ng Diyos. Alam niya. Di ba? Sabi niya doon, ipinapahayag niya sa inyo kung paano kayo maliligtas. Sapagkat marami ng araw na ginawa ito, nayamot si Apostol Pablo. So nayamot siya dun sa bata kasi sunod-sunod eh. Di ba? Laging sinasabi sa kanila araw-araw, ang mga taong ito ay alipin ng kataas-taasang Diyos. Ipinapahayag, sabi niya sa inyo, kung paano kayo maliligtas. Susunod ng sunod ito kay Apostol Pablo. Kaya nga, sabi niya doon, nayamot si Apostol Pablo. Yan, hinarap niya ang bata at sinabi sa Espiritu, inuutos ko sa iyo sa ngalan ni Kristo Jesus, lumabas ka sa babaeng ito. At doon din lumabas ang Espiritu nang makita ng Panginoon ng bata na nawalan siya ng pagkakitaan, sinunggaban niya sina Pablo at Silas, kinaladkad sa liwasang bayan at inharap sa mga makapangyarihan. Kaya po talaga naman, di ba? Kasi nawalan siya ng pagkakitaan eh, di ba? Kaya talaga naman, di ba? Grabe talaga. Kaya nga, kinulong po sila nung time na yan. Di ba? At yung time po na yan, dyan din po naligtas yung pinakapinuno na yung kulungan. Yan. So, dyan po naligtas yun. Sa Acts 16 sa bilangguan ng Pilipos. Yan. Yung nakita natin dyan yung yan. Sa verse tinan ko po yung 16. Ayan. So, nakulong siya. 20 is sumigaw. Ayan. Sa 31. Tinan natin. Ayan. Pinaka-pinuno ng bilangguan. Ayan. Tinan natin yung 31, diba? Sumagot sila ng palataya ka sa Panginoong Jesus. Ay, mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang maligtas? Sumagot sila, sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. So, ang salita ng Panginoon ay pinahayag nila sa kanya at sa lahat ng nasa kanyang bahay. Nang gabi ring iyon, hinugasan ng bantay ang kanilang mga sugat at nagpabautismo siya, pati ang kanyang buong sambahayan. So, yung pinakapinuno ng Panday Bilanggo, ayan, pinakakapitan po nila, siya po ay nakakilala sa ating Panginoon. Diba? Yun yung time na siya po ay nakakilala din po sa Panginoon. Ayan, so ang Panday Bilangguan. Ayan, so nakita natin
na ang Diyos nagbibigay talaga siya ng miracle. Gagamitin niya yung kanyang mga anak para maipakita ang kanyang kapangyarihan. Di ba? Kaya padakita yung kapangyarihan ni Apostol Pablo at saka ni Silas kasi nang nakakulong sila, umawit lang sila ng himno nung time na yon ay bigla pong kumulog at talagang lumindol po ng napakalakas. Ganon katindi ang kapangyarihan ng mga anak ng Diyos kapag totoong pananampalataya ang nasa atin. Amen? So tanda natin, matindi ang Diyos pagdating sa pagpapatawad at pagpapagaling. Amen po ba? Hindi lamang ang kagalingan ng katawan at damdamin ang kailangan ng tao, kundi higit sa lahat ay ang kagalingan espiritual. Amen? Yung ating espiritu, pinagaling ni Jesus ang kabuuan ng tao at pinambalik sa maayos na kalagayan. Yung pagpapagaling po niya ng isang paralitiko. Yan. Tingnan po sa Mark chapter 2, verse 1 to 12. So, basahin nyo na lang po sa bahay. Bilisan nyo na lang po. Yan. So, dapat pagpapagaling niya sa isang paralitiko, ipinakita niya na nakapagpatawad siya ng mga kasalanan at nagpapanumbalik ng maayos sa kaugnayan sa Diyos. Amen? Sa bagong tipan, ang nagpapagaling ay laging inuugnay sa pananampalataya ng taong may sakit at sa panalangin inihandog para sa may sakit. Ngunit may mga pagkakataon na gumagaling ang sakit. Kahit na walang pananampalataya o binibigkas na panalangin. So ang Espiritu ay nagbibigay sa iglesia na mga kaloob na nakagawa ng mga himala at magpapagaling. Kahit yung mga lingkod ng Diyos. Amen? Ginagamit yan ng Panginoon para po magpapagaling. May ilang naniniwala na ang mga panghimalang pagpapagaling ay nangyayari rin hanggang sa ngayon. Amen? Naniwala po ba kayo? Amen. Amen. So nangyayari po yan hanggang sa kapanahunan po natin. Yan. So ayun naman sa iba, ang kaloob nito ay natapos na sa panahon ng mga apostol. At para pa rin sa iba, ang mga manggagamot ay patuloy na nagsasagawa ng mga kaloob na ito. So may mga kaloob kasi ang Espiritu Santo. Diba? Ano man ang paraan ng pagpapagaling, malino na sinasabi sa Biblia, ang Diyos ang siyang tunay na nagpapagaling. Amen? So ang Diyos ang tunay na nagpapagaling sa bawat isa sa atin. Siya yung best doctor, napakatinding manggagamot. Amen? So walang imposible sa Diyos. Kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Ang pagpapagaling po ay nagmumula yan sa Diyos. Mayroon din yan sa lumang tipan. Mayroon yan sa Exodo, chapter 15, verse 26. Tignan niyo po yung Exodo 15:26. Mayroon yan doon. Kahit sa lumang tipan, mayroon. 15:26. Yan, basahin ko po. Tagalog. 15:26. Ito. Yan, ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at sundin ang aking kautusan at ang tuntunin, hindi ko iparanas sa inyo ang aliman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Akong si Yahweh ay inyong manggagamot. So sinabi niya ng direktahan po ng Diyos, di ba? Sabi niya kung susundin ninyo ng buong puso, kailangan sumunod na buong puso. Kung gagawin ninyo ng matuwid at susundin ang aking kautusan at tuntunin, hindi ko iparanas sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Akong si Yahweh ang inyong manggagamot. Amen? Kasi nandiyan ang Diyos na magpapagamot po sa kanila. So, meron na yan example doon po sa lumang tipan. Yung pagpapagaling sa pamagitan ng medisina, meron din po yan. Noon, meron ng mga doktor may mga dalubhasa na rin po sa pagpapagaling. So, makikita natin, meron yan sa Hari, sa ikalawang Hari, chapter 20, verse 7. Yan, so Hari po. Unang Hari, chapter 20, verse 7. 7. Yan, so sige po. Tapos, meron din po yan, yung himalang pagpapagaling sa matandang tipan, yung sa Bilang 21 verse 9. Yan, mayroon po yan sa Bilang 21 verse 9. So, mayroon din po yung mga himalang pagpapagaling ng ating Panginoong Jesus sa Matthew chapter 4 verse 23-24. Yan.
Yan, so basahin na lang po natin yung Matthew. Tingnan natin yung Matthew chapter 4, verse 23 to 24. Yan, so lumang tipan tayo. Sa Mateo. Yan, basahin mo nga, Sister Angel. Mateo 4, 23 to 24. Yan, 23 to 24. Ayan, so sige po, sa time po nito, nangaral po ang Panginoon. Nangaral siya at nagpagaling po ang ating Panginoong Jesus. Sa Matthew chapter 4, verse 23, nilibot ni Jesus ang buong Galilea, nagtuturo sa mga sinaguga at ipinangaral ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang mga tao sa kanilang mga sakit at karamdaman. Siya'y nabantog sa buong Syria, kaya dinala sa kanya ang lahat ng may sakit at pinahirapan ng iba't ibang karamdaman, mga inalihan ng demonyo, mga himatayin, mga paralitiko, silang lahat ay kanyang pinagaling. At sinundan siya ng napakaraming tao, buhat sa Galilea, Decapolis, Jerusalem, Judea at maging sa ibayo ng Jordan. Dahil matindi po yung pagpapagaling ng Panginoon, so halos lahat ng mga tao po nung time niya, sinusundan po talaga siya. Diba? Kaya ang time na yon, doon po yung sikat na sikat po ang Panginoong Jesus sa kanilang lugar. Di ba po? So kung panahon po natin ngayon, ang ating Panginoon sa time na yun, artista. Hindi po. Kilalang kilala po siya nung time po nila. Amen? So napakatindi po ng Panginoon pagdating sa pagpapagaling. Di ba? Kung maaari nga lang, lahat ng tao ay kanyang gagamutin. Kasi mahal ng Diyos ang bawat isa sa atin. Kaya nga sabi po doon, di ba? Sa binasa po natin sa awit 103, ang lahat kong kasalanan, siya ang nagpatawad. Sabi po ditong isa lang, lahat po. Di ba? Lahat ng kasalanan, siya ang nagpapatawad. At anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Kasi kayang pagalingin ng Diyos anumang sakit at karamdaman na naranasan po ng bawat isa. So mayroon po bang may mga sakit o may mga karamdaman po? Pwede niyo po yung isend po dyan, ipagpe-pray po natin ngayon. Pagkatapos po natin. Sama-sama po tayong manalangin po. Kung mayroon po kayong mga prayer request, pwede niyo pong isend. Para tayo po ay sabay-sabay po na manalangin po mamaya. Amen? Yan. So, ganun kabuti ang Diyos sa atin mga kapatid. Magtiwala tayo na sa Diyos po kasi walang imposible talaga. Kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Amen? So, blessed morning kay Samuel, kay Brother Steve, Brother Steve, kay Juliet, kaninang Nicosia si Juliet Pacheco. Good morning sa Pacheco family, so good morning po sa inyo. Sa Tesura family, so good morning. Kay Miriam, kay Jiper, good morning sa inyong lahat. So salamat po. Good morning kay Nanay Fe. Sa lahat po ng mga kapatid po na nanonood, good morning po sa bawat isa. Amen? So ngayon pong umaga, tayo po muna ay umawit sa Panginoon. Kung mayroon po kayong prayer request, pwede niyo pong ilagay po sa comment po para mapag-pray po natin. Yan, so pag-pray po natin sabay-sabay mamaya. Sama po natin si Nanay Fe para sa prayer po, yung kanyang mata po, na pagalingin po ng Panginoon. Yan, schedule po kasi for operation po dahil kailangan operahan talaga yung kanyang mata po. So pag-pray natin sa Panginoon na maging maayos. Amen? So, kung meron po kayong mga prayer request, pwede po isend po para ipag-pray po natin mamaya. Amen? Sabay-sabay po natin ipanalangin po yan sa Panginoon. Amen. So, tayo po muna ay umawit sa Panginoon ng isang awitin po bago po tayo mag-closing prayer. Amen? Hallelujah. Sawitan po natin ng Diyos. Pinupuri ka namin, O Jesus. Itinataas sa iyo aming kamay. Pinapupurihan ka ng bagong awit. Itinataas ang tanging ngalan mo. Luluwalhatiin, dadakilain, sasambahin natin ang ngalan mo, ang ngalan mo. Pinupuri ka namin, Panginoon. Pinupuri ka namin, O Jesus. Itinataas sa'yo aming kamay.
bagong awit. Sinasamba ang tanging ngalan mo, luluwalhatiin, dadakilain, sasambahin lagi ang ngalan mo, luluwalhatiin, Dadakilain. Yes, Lord God. Sasambahin lagi ang ngalan mo, luluwalhatiin, dadakilain, sasambahin lagi ang ngalan mo, luluwalhatiin, dadakilain, sasambahin lagi ang ngalan mo, ang ngalan mo. Salamat po, Diyos. Sambahin palagi ang iyong pangalan, Panginoon, dahil ang pangalan mo ay makapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na patuloy na gumagabay at gumagawa po sa aming pong buhay. Wala po hihigit sa iyo, Panginoon. Salamat po sa umagang ito at dinadalangin po namin sa umagang ito. Salamat po, O Diyos, sa pagpatawad sa lahat ng kasalanan na nagawa po ng bawat isa sa amin. Salamat din po sa pagpagaling sa lahat ng may sakit at may karamdaman ng aking mga kapatid, Panginoon, sa mga oras na ito, O Diyos. I-declare healing, Panginoon, sa lahat ng mga kapatid po namin na mayroong mga karamdaman, O Diyos. Salamat din po, Panginoon, nuwala kami, O Diyos, na ikaw ang Diyos na patuloy na nagbibigay ng kagalingan po sa bawat isa. Salamat po kay Nanay Faye, Lord God, yung schedule po ng kanyang operation, Panginoon, yung operasyon po na gagawin, Panginoon, sa kanyang pong mata, magiging maayos po at matagumpay. Salamat po, O Diyos. Niwala din po kami, Panginoon, na kung nais mo, O Diyos, kayang-kaya niyo po siyang pagalingin, Panginoon. Sabihin niyo lamang, O Diyos, na siya po ay gagaling. Gagaling po siya, Panginoon. Nagtitiwala po kami at nanampalataya po kami sa inyo ng buong puso. Salamat din po dahil tinutugon mo ang lahat ng pangangailangan po ng iyong mga anak. Tunay nga po na hindi ka nagkulang, hindi ka patuloy, Panginoon, na nagpo-provide ka sa bawat pamilya po ng aking mga kapatid sa pananampalataya. Salamat po sa Pacheco family, Panginoon. Salamat, Lord God, sa kanilang buhay. Naniniwala ako, Panginoon, na may mabuti kang plano sa buhay ng Pacheco family. Patuloy mo sila, Panginoon, ingatan sa lahat ng oras, sa lahat ng kanilang ginagawa, at ang desire po ng aming puso. Muli namin silang makasama palagi upang sumamba at magpuri sa iyo, O Diyos. Ganun din po, Panginoon, salamat po sa pamilya po ni Bishop Edgar Marbella, sa kanyang mga apo, Panginoon, sa kanyang mga anak, sa kanyang asawang si Pastor Amor, Lord God. Salamat po sa kanyang pong buhay. Yamang sila naglilingkod sa iyo ng tapat, Panginoon. Magiging tapat din po kayo sa kanilang buhay. Salamat po sa patuloy na pag-ingat sa kanila sa araw-araw, Panginoon. At salamat po sa masaganang pagpapala na patuloy binibigay sa kanila. Salamat po sa malakas na physical na katawan na patuloy niyo pong binibigay sa kanila. Ganoon din po sa lahat ng mga kapatid ko po, Panginoon, dito po sa Pinugay Barasisal, sa Tisura family, Mungkado family, Habien family, Lord God. We declare, Panginoon, blessing upon blessing sa kanilang buhay, O Diyos. Salamat din po sa Barrios family. Salamat po, Panginoon, sa Sudara family, kay Sunshine at sa kanyang mga anak. Salamat, Lord God, dahil patuloy mo silang pinagpapala, Panginoon. Salamat din po kay Sister Betty. Salamat sa Hayag family, kay John Mark Hayag, kay Miriam Hayag, Panginoon. Ganun din po, Lord, kay Alfredo Hayag, sa kanila pong buong sambahayan, Panginoon. Kay Mildred, Panginoon, kay Melissa, O Diyos. Salamat, Lord God, na nandyan ka palagi para po sa aking mga kapatid, Panginoon. Tulungan niyo po sila, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon. Salamat po sa pag-iingat sa kanila araw-araw, O Diyos. Nagpapasalamat din po ako sa inyo, Panginoon, sa aking mga anak, si David, Panginoon, at si Nika, Lord God, sa kanila pong pamilya. Salamat po sa pag-iingat sa kanila sa lahat ng oras, Panginoon. Salamat din po sa kagalingan na binigay niyo po kay Nathan, Panginoon. Salamat, Lord, pinagaling niyo na po siya, O Diyos. Nagpapasalamat din po kami, Panginoon, sa iyo ng buong puso. Sa aking pong kapatid, Panginoon, salamat din po sa Lord God, in the name of Jesus, Lord, salamat po, Panginoon, sa pamilya po ni Nanay Lydia, ang Florin family.
Salamat, Lord God, dahil patuloy kang nandyan para sa kanya, sa kanyang pagtitinda. Tulungan niyo po si Nanay Lydia, Lord, sa kanya pong paglalako, Panginoon, sa pag-iingat po sa kanya, O Diyos. Salamat sa kalakasan ng kanyang pisikal na katawan. Naniwala ako, Panginoon, na meron kang masaganang pagpapala na nakalaan po kay Nanay Lydia, Panginoon, Florin, Lord God, sa kanya pong buong pamilya, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, sa Sister Joyce, Panginoon, kay Sister Joy, Panginoon. Salamat po sa kanilang pong buhay, sa kanilang pong mga anak. Kay Ate Inday, Lord God, sa kanya pong buong pamilya, Panginoon. Salamat, Lord God, na nandiyan ka palagi para sa kanila, Panginoon. Ganun din po, O Diyos, ang aking mga kapatid sa pananampalataya, Panginoon, sa Jesus Sanctuary, International Gospel Mission, sa mga taga Victoria, GSI Victoria, Panginoon, salamat po sa lahat ng aking mga kapatid. Naniwala ako, Panginoon, na nandyan ka para sa bawat isa sa aking mga kapatid sa Victoria, Lord God. Ganun din po sa Sapang Palay, GSI Sapang Palay, Panginoon, GSI Bagumbong, Lord God, GSI Tandang Sora, Panginoon, GSI C5, Lord God. Salamat din po sa Jesus Sanctuary, sa Amerika, sa Korea, Panginoon, sa Mindanao, Lord God. Hallelujah. Sa Nueva Ecija, Panginoon. Salamat po sa buhay po ng iyong mga anak, O Diyos. Salamat, Panginoon, alam kong may mabuti kang plano sa lahat ng aking mga kapatid sa Jesus Sanctuary, O Panginoon. Nagtitiwala po kami at nananampalataya po kami sa iyo ng buong puso. Salamat po sa lahat ng mga pastors, workers, lahat po ng mga missionary po ng Jesus Sanctuary. Salamat, Panginoon. Alam ko po ang mga lingkod mo na ito, Panginoon, ay naglilingkod po sila sa inyo ng buong puso. Salamat, Lord God, sa pag-iingat mo sa bawat isa. Salamat sa kasaganaan, Panginoon. Salamat po dahil ikaw ang Diyos na patuloy na nagiging tapat sa lahat ng iyong mga lingkod, sa lahat ng mga anak niyo po, Panginoon. Salamat din po sa lahat ng mga kapatid namin na manunood po sa umagang ito. Salamat, Lord, sa kanilang mga buhay. Salamat, Panginoon, sa kalakasan na pisikal na katawan na patuloy yung binibigay sa bawat isa. We declare, Panginoon, victory upon victory sa buhay ng aking mga kapatid sa pananampalataya. Lahat ng kumilala sa iyo bilang Panginoon at tagapagligtas. O Diyos, pinagkatiwala po namin sa iyo ang lahat, Panginoon. Dahil po namin kapag nagtiwala kami sa iyo, Panginoon, tiyak magiging maayos at magiging matagumpay po kami sa lahat ng oras. Salamat po, sa iyo lamang po ang papuri at pagsamba. Pinagkatiwala po namin sa iyo ang lahat ng gagawin namin sa maghapong ito. Salamat po, in Jesus' name, Amen and Amen. So God bless you po sa bawat isa. Praise the Lord po. Blessed morning kay Sister Lee Marbella. So blessed morning po, Sister Lee. At sa lahat ng mga kapatid po na nanonood, mapagpalang umaga po sa bawat isa. So glory to God po. God bless you po. Amen. Thank you, Lord. Yan, praise the Lord. Yan, bukas po, sino pong gustong sumama po sa pagja-jogging? So magja-jogging po kami bukas. Gumising lang po kayo ng alas 4. Ayan. Alas 3:30 kaya alas 4 alis natin. Kasi alas 4 po tayo. Amen. Kung gusto niyo po sumama, pumunta lang po kayo dito sa church. Yan. Sama-sama po tayo. Amen. So God bless po. Glory to God po.